Alright, good day everyone. 안녕하세요, 여러분. So, today, balikon na ko og discuss ang Unit 1 kay kinahanglan gid nato no nga balikan ang mga units nga coverage nato sa midterm tungod kay nakita man pud nako og hibaw sad mo nga daghan pa gyud tag angay bitaw nga i-master prior to moving nato sa next nga unit, which is the unit 4. So, dapat balikon yun nato ang unit 1, 2, and 3 para mas masabtan ninyo o mas makahibaw yun mo o unsaon ang pamaagi sa Korean language. So, sa unit 1, we all know na atong topic diri is Hangul. So, sa kaning nga unit, Hangul will be introduced. And you will be learning the vowels and consonants of Hangul. So, let's get it started. Alright, so, ang Hangul, so everybody di ay, ato ni siyang i-pronounce as Hangul. Okay? Para hasayo, Hangul. Hangul. Meaning, repeat after me, Hangul. Okay, this one ha, Hangul. Hangul. Hangul, it is the Korean alphabet and gihimo ni siya ni adtong 1443 ni King Sejong, and si King Sejong siya ang fourth king of the Joseon dynasty, and the Korean alphabet Hangul, it was spread to the public in 1446, meaning gi-publish na siya para magamit sa public pag 1446. Okay, so siguro ang uban sa inyo ha maglisod gyud makaingon mga ay kalisod ani kanang kat-unon ng Hangul pero kung hibaw na lang mo class musuwat ug mubasa sa 19 ka consonants ug sa 21 vowels dali na lang ninyo ang pagkat-un og Hangul. Actually the same thing, di ba? Ug ato siyang i-kumpara sa English or ato siyang maghimo tag analogy using another language, for example kintahay English. So sa English kung dili mo kamao mo basa og unsay sound nga kanang equivalent sa kana nga letter lisod jud. Same with the Korean, kay sa Korean manggod, of course, they don't use the Roman letters. When I say Roman letters, kanang A, B, C, D, E, F, G, and so on, nga itong gigamit sa English, o even sa ato ang Cebuano Visayan, o sa ato ang Filipino or the Tagalog. Pero, ang Hangul, ang Korean language, it is using Hangul. Hangul, it is a specific Korean alphabet, no? So, kung dili ta ka mamubasa o musuwat, sa Korean alphabet, lisod gyud ang pagkat-on og Hangul. Kay kinahanglan man gyud pinaka-basic gyud, pinaka-foundation is to know how to read and write. So, once makat-on na mo sa 19 ka consonants o sa 21 ka vowels, then it would be easier for you. So, this point, let's start learning about Hangul. Okay? Of course, mag-tanaw man kita sa consonants o sa vowels, ana. So, hinumduman gid nato na ang shape sa Hangul consonants kay na-form siya after the voice organs. So, ang mga voice organs mauni ang atong lip, which is of course our wait, no? In Cebuano Visayan, our tongue, ang dila, ang throat. Ang throat, how do we say it in Cebuano Visayan? Tutunlan, right? So, the throat. So, of course, natay example nga mga sound using the voice organs mentioned, no? So, we have here the sound of the k and the g, okay? It's probably using the part or the throat part of the voice organ. And we also have for the neon, N na siya. So, sa N, ibutang nato. So, mugamit ta sa dila. Okay, we are using the dila. And mutouch siya, of course, diri sa ato ang hard palate. And then we have the miyom, ang kaning miyom plus muni ang letter M nila. So, gamit na to ang ato ang wait, no, our lips to produce para makaproduce ta sa sound. And we have the sheet or the sheet
or the S. So inganion po nato, gamit nato ang ato ang